Hello, hello, hello. Magandang hapon. Good afternoon. Mayong hapon sa tanan. So this is RJ Austria CTA. Kape tayo. Usapan natin yung 7 levels of wealth. Okay? So ano ba yung 7 levels of wealth? At tignan natin kung saan ka ngayon. Isipin mo kung saan ka banda ngayon dito. So ang unang level ng wealth is dependence. So ano yung dependence? Ito yung nasa ka sa ibang tao. Dependent ka sa magulang mo, sa mama mo, sa papa mo. And sa statistic, marami mga matatanda na naasa pa rin sa magulang. Hirap na, no? Yung hindi ka nakaalis sa dependence, may pamilya ka na at lahat, dependent ka pa rin. So, hindi maganda. Pero yun yung pinakauna. So, kung nandun ka sa klase na level na yon, dapat usually ang nandyan, mga estudyante, high school, yan. So, maintindihan natin yan, elementary, college. So, dependence yun na level. And minsan, pag may kamag-anak na nag-abroad, minsan hindi na alis sa dependence, no? Dumidepende. Lalo sa ating Filipino, malakas sa atin yung dependence. Lalo pag meron tayong mga pamilyang abroad, minsan nakadepende tayo sa kanila. Okay? And then, the problem lang doon is, yung mga nasa abroad din, syempre, nakaahon sila, gusto nilang tumulong. Tulong sila din ng tulong. And then, sa counseling, ang tawag doon, ginagawa mo yung mga tao sa paligid mo na codependent. Yung codependent is hindi maganda yon. Ibig sabihin, ginagawa mo silang dependent sa'yo. And ang problema is, hindi na magiging creative, hindi na sila magta-try mag-troubleshoot ng problem nila. Kasi, hindi healthy. Even sa parenting, kailangan ang goal mo, yung anak mo, hindi maging dependent sa'yo. So, yun. So, kailangan mo sila turuan ng responsibility. So, ako, even as a pastor, isang malaking temptation sa akin, yung ganun na pangyayari. Na-realize ko lang din yun later on, na nagiging codependent yung church sa akin. Yan. So, hindi maganda. Sinabi ko sa mga leaders ko, hindi maganda maging dependent sa pastor. Kasi alam naman nila na ako ay pastor, at the same time trader. And nakita nila yung offering ko sa church, yung tithes ko sa church, yung tulong ko sa church na may tendency talaga na ganun. So, nung nag-usap kami, nag-meeting kami, naging maayos lahat. And so, nakita ko yung growth ng church sa finances din. Ayan, hindi na sila maging dependent. Kasi before, pag may mga outing, ako talaga mag-ano niyan. So, usually, kalahati ng expense, shoulder ko yan, and all. So, wala nang masama doon kasi kami ng wife ko, generous naman talaga kami pagdating dyan. And, ayun. So, dependence, hindi maganda yung level stayhan yon. Next is survival. So, dun sa dependence pala, okay na yung may mag-depend sa atin, pero wag lang yung tayo yung mag-depend sa kanila. Maging dependent tayo sa kanila. So, hindi maganda din yung ganun. So, kailangan natin hindi tayo maging dependent. Okay? So, yung number 1 level is dependence. And wag din maging masyado na meron kang messianic syndrome na gusto mo palaging i-rescue yung mga tao na nahihirapan kasi hindi mo sila matutulungan talaga. Kasi lalo, ginagawa mo yung sarili mo na Diyos sa kanila. Kapag may problem sila, gusto mo palagi ikaw mag-solve. Hindi siya healthy. Ayan. So, pagka ganun ka, pinapadepend mo yung mga tao sa iyo, hindi ka makakaalis sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Survival. Itong pangalawa is survival. Ito yung hindi ka na nakastay sa bahay ng mama mo, papa mo. Kaya mo nang bayaran yung sarili mong bills. Pero survival ka. Ibig sabihin, paycheck to paycheck. Ibig sabihin, yung income mo is sapat. Sapat lang para sa mga bayarin, sa upa, and survival mode ka lang. Ang mahirap sa survival mode, hindi ka makapag-think creativity.
wala kang creativity, hindi ka makapag-think ng solusyon. Kasi pag ang utak natin nasa survival mode, nagbe-brain freeze tayo sa solusyon. Hindi na tayo nakakaisip. Kaya importante makaalis tayo sa survival mode or survival level na palagi lang tayong nag-iisip sa next bill. Alam mo yung palagi kang stress pag bayarin. Ayan. So, etong survival mode, sa statistic, marami Americans nandito na level. Okay? Majority nandito. Filipinos din, marami din nandito. Kasi usually, mga statistic, puro West eh. Kaya West yung mention ko sa inyo na stats. Anyway, hindi ako masyado nag-dig deeper sa Philippine. Pero survival, familiar tayo dyan. Na ang iba, yung mga ATM nila, nakasanla pa. Kasi to cover their expense, kailangan nila mangutang pa. So yung survival mode, hindi ito yung level na dapat nagte-trade ka. Okay? So kung isa kang trader, huwag ka mag-trade kung nasa survival mode ka. Kasi malaki chance puro palyado yung trade mo. Kasi nasa survival mode ka nga eh. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Kailangan mo muna ayusin yung finances mo bago ka mag-umpisa mag-trade. Kasi sa psychology, sa risk management, kahit magaling ka, basta disturb ka sa pagte-trade, problematic ka sa pera, may magulo, palyado yung trade natin doon. Kaya ang sabi nga, your trading is just a reflection of your environment. Kung magulo buhay mo, magiging magulo trade mo kahit magaling ka. Okay? So, yun yung pangalawa. Yung survival. And so, kung nandyan ka, huwag ka muna mag-trade. Yung pangatlo is stability. Okay? So, itong stability is medyo stable ka na. Hindi ka na nag-iisip sa bayarin. May enough kang pera sa bayarin, sa mga bills. So, hindi ka na ganun ka-stress. Meron ka ng konting savings. So, nakaka-relax ka na. Hindi ka na pressure sa lahat ng bills. Okay? So, magandang stage to. Dapat kung nandito ka na na stage, dito ka na mag-iisip ng mga bagong investment, bagong ititest. Ayan. Bagong source of income, maghahagilap. Yan. Pampa-solid pa. Para yung pagiging stable mo, maiakyat mo sa next level. Okay? Yung stability, ang nawala lang sa'yo dito is yung stress sa bills. Okay? Pero you are just one sickness away, one hospital, one accident away para wipe out ulit yung mga savings mo. Okay? And wipe out lahat ng mga pera mo. And babalik ka na naman dun sa survival. Ayan. Hindi pa talaga siya secure. Stable lang, pero hindi pa secure. So, ang next na level ng wealth is fourth, which is security. Ayan. Ang security, level ka na ng security pang-apat. Ito na yung meron kang savings na kaya mo nang mabuhay kahit walang work 3 to 6 months. Okay? Yung 3 to 6 months, wala ka ng problema. Kung merong mangyari na hindi ka makapagtrabaho, hindi ka natakot mawalan ng work. Okay? So, yan yung security. Ito yung time na meron ka ng mga insurances. Okay? Ako dito na ako, merong mga savings, may insurance. So, like ako, I'm insured and at the age of 65, may potential ako na 15 to 20 M. And then yung wife ko din insured. Ang potential niya rin is mga ganun, 5 to 10 M, the age of 65. So, yun yung sinisecure mo na yung sarili mo. Nakakapag-isip ka na ng malayo. Okay? Tapos, meron ka ng income, hindi ka na stress sa bayarin. And then, ang security, ito na yung mga nag-i-invest ka na. May portfolio ka na. So, nakakapag-invest ka na either sa crypto, sa forex, or sa stock sa Philippines. So, ito na yung part na maganda mag-explore sa forex, crypto. Ito na yung part na yun kasi meron ka ng budget panglaan doon. Ayan. Kasi nung kami ng wife ko, nag-umpisa ako sa forex, doon na ako sa may stable. Okay, doon ako sa may stable nag-umpisa. Hindi ako pwede mag-start sa survival kasi sabi ko nga sa wife ko, matatalo pa ako nito palagi kasi aaralin ko to.
So, nagbabudget pa ako doon ng at least 10,000 every month para i-practice ko ng trade. Okay? Ayan. So, yung security, eto, kung gusto mo mag-explore, kung nandito ka na part, pwede mo na i-explore yan siya, yung sa security. And next is independence. Ayan. Yung independence, ay, sarap na. Medyo masarap na buhay nito. Pwede ka nang, pwede ka nang matanggal sa trabaho, wala ka ng problema. May kagala ka na, may makagala ka anytime na gusto mo. Hindi ka na nakalock, kumbaga. Okay, so may gala ka na at least once a year. Independent na, kumbaga. Wala nang problem sa pera, tanggal na yon. Wise ka na sa manage ng pera. By the way, kung nakarating ka sa stable at saka security, pwede pa rin bumalik sa sa survival. Pagka mayroong mga maling desisyon sa pera, babalik ulit doon. And no problem yon dahil naranasan mo na makaapak sa stability at saka sa security, mababalikan mo lang din yon. Okay? So, you learn your lesson sa mga mali mong choice and balik ka na ulit doon. Okay? So, okay lang yon. Huwag ka lang sumuko kung bumagsak ka doon. Minsan, pag hindi talaga kinaya, nagiging independence ulit, no? Umuwi sa magulang, doon na ulit muna nagtumira para wala mga bills hanggang sa makabangon ulit. Basta wag lang sumuko. Ganun ang buhay. Hindi naman dire-diretso yung buhay, no? So, may times talaga na makakagawa tayo ng mga maling desisyon kasi ano naman tayo we learn by doing. Ayan, sa mga experiences natin. Hindi naman dire-diretso yung graph ng buhay natin. Maraming setbacks, okay? As long as we don't give up. Ayan. And then, yun, yung independence, saya, enjoy, and yun, generosity, andyan, and solid na. And then next is yung, yung freedom. Itong freedom is, nabubuhay ka na lang sa investment talaga. Wala, hindi ka na kailangan mag-work, wala na lahat. Kumukuha ka na lang galing sa kita ng investment mo every year. So, meron akong member dito, friend niya, na doon na lang sila, nabubuhay sila sa interest ng investment nila. So, usually, nakakaabot dito mga senior na. Okay, ako wala pa ako sa ganyang level. Okay? So, yung freedom na So, kaya maraming mga groups ngayon na nag-a-advocate na hopefully at the age of 40, at the age of 50, maabot na yung freedom. Kumbaga, investment na lang. And yan na yung bubuhay sa'yo year by year. Kukunin mo na lang yung profit mo every year. Ayan, investment. Hindi ka na magmamanage ng business. Kasi kung may business ka, ubos pa rin yung oras mo dun Siyempre, mamanage mo nga yun. So, ito, purely investment na lang. Ayan. Tapos, ang last is abundance. Ito is, wala ka nang pakialam sa pera, billionaire na to, yung abundance. Sobra-sobra billionaire na. You want to leave legacy. Ang Elon Musk level na to, na you want to rescue humanity, na kung magkaroon ng asteroid tatama sa Earth, pupunta tayo sa Mars. Mga ganong level na itong abundance. So, hindi na natin maarok ng isip natin to. Pero yun siya. Okay? Abundance. And then, so basically, ang goal ng karamihan is makareach sa freedom. So, para mapabilis yung pagdating mo dyan, you learn to live below your means. Okay? Below your means, ibig sabihin, huwag ka mamuhay ng above your means. Lalo kung nasa survival ka. Okay? Pag nasa survival ka, do not live above your means. Kasi merong iba kumikita ng $60,000 yearly. $40,000. Ako last year, nasa 40,000 ako last year. 2.2 sa peso. Pero kung you are living beyond your means, you are living beyond, more than, ang problema doon is kahit ang laki ng income mo, hindi ka pa rin makakaapak sa security and even sa independence. Okay? Kasi yung expenses mo, mas malaki pa rin. Lalo ngayon, ang mahal ng mga bilihin. So, maraming mga middle class na babagsak sa poor. And kaya usually pagkaganto, mga recession, may mga gera, may mga rumors of wars, sobrang hirap ng ekonomiya. Maraming magpupulot ng pera sa bangko, maraming kung ano-ano mangyayari sa financial world. And so, ayan. Sa ngayon, importante merong cash. Kaya hawak lang kayo ng cash niyo muna.
Wag niyo na muna isipin yung ano, wag niyo na muna isipin yung kung ano-ano. Importante, safety mo muna ngayon. Daming ano ngayon, housing bubble, mga mahal na mga bahay, mga ano, through the roof lahat ng expense, okay? So, yan yung ano natin, seven levels of wealth, okay? So, hopefully 2 4 6 7. So, hopefully naintindihan natin to at comment down below kung saang level ka na sa 7 levels of wealth. And ano yung mga step mo para makaakyat ka? Makaalis ka na doon sa dependent, survival, makapunta ka na sa stability, security, independent, freedom, and then abundance. Ayan. Ano yung mga steps mo? Okay, para makatawid. So all the best everyone, stay safe, trade safer, and ingat always, ingat. Okay. Bye-bye.